Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ito po si Tuesday Sagunyo. At ako naman po si Christian Manio. At dahil tayo'y balik eskwela, ay punta tayo sa DepEd. Oo. Ay, Ano ba yung paghahanda? At saka, Gaano ba kahanda? oo, tama. At saka ngayong school year na to, di ba? Tanungin natin si Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ang Assistant Secretary for Operations ng Department of Education. Nasa linya po natin. Good morning po, Asik Andaya, ma'am. Good morning, Asik Joyce. Good morning, Ma'am Tuesday and Sir Christian at sa inyong mga takapakinig sa Super Radio DCBB. Ayan. Asek, siguro unang tanong ko, itong school year na ito, ilan ba yung naitala nyo na bilang na mga nag-enroll na ng Hanggang mga ngayon? mag-aaral? Oo. Opo. Ongoing Ngayon, ba? as of Friday, last week, we have around 25 million, close to 26 million learners have already enrolled. Pero ito po ba yung target natin na bilang up to 26 o more than pa? More than pa, kaya alam po namin na meron pa rin pong mag-enroll ngayong pasukan at siguro hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ang iba po kasi sa ating mga mag-aaral at kanilang mga magulang ay nag-enroll base sa ating datos after na po ng opening. Bakit ganun? Anong pangkaraniwang dahilan nun, ma'am? Na, Pasok ka na, kasi saka nag-enroll. Pumasok na yung mga bata, hindi ba sila malilate naman na? Yun na nga po ang ating tinitingnan, Ma'am Tuesday, kasi sabi natin sa mga magulang at mga bata ay maigi na pumunta o pumasok sa unang araw kasi para mas nakakakita na sila ng mga kaklase, nakita nila ng ang kanilang mga guro at ang kanilang silid-aralan at mas magiging excited sila. Kung kaya ang sabi namin, bakit nga ba ang iba hindi pa nakakapag-enroll? Yun ang iba, ang sinasabi po ng iba, lalo na sa ating senior high school, ay ang iba ay nagtatrabaho. Meron kasing mga iba tayong mga estudyante na nagtatrabaho, ang iba galing pang probinsya. So ibang dahilan po. Asik, 26 million as of Friday. Pero itong unang buwan ng pasukan na inaasahan natin, dadagsa pa yung mga mag-enroll, ilan pa yung inaasahan natin na madadagdag doon sa mga enrollees? Sir Christian, ang tinitingnan natin dito ay baka pareho or similar to our enrollment last year, which is around 26,400,000 students. Marami pa rin, ano? Marami pa rin, ano? Oo. At saka siguro yung iba, ma'am, na iniisip kasi nila yung iba, parang wala pa silang uniforme o wala pang pambato. May ganun din pong rason, Ma'am Tuesday. Pero Kaya ano na nga ba po, yun, hindi ma'am? naman po tayo nagsasabi na kailangan ang uniforme. Yan, Hindi yun. po natin yun policy sa Hindi DepEd. required. Meron lang po talagang mga LGUs. Meron po tayong mga LGUs, especially dito sa NCR, na talagang tinutugunan po ang pangangailangan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng uniforme at nagpapasalamat po tayo sa kanila. Ayun. So, hindi naman ganun kahigpit sa paano yun, ma'am? uniforme. Sa ngayon lang bang pagsisimula ng klase na pwedeng kahit ano muna yung suot o talagang buong academic year pwedeng basta disente yung suot ng bata, okay na? Opo ma'am, nagsasabi lang po tayo na pants o shorts, ganun. Pero po, ang nakikita po natin naman po sa lahat ng ating mga eskwelahan o karamihan sa ating mga eskwelahan ay mas maigi po na merong uniforme kasi sa kalaunan ito ay mas matipid. Oo, mas gusto rin ng Totoo ibang nanay. naman. Ano? Oo. Kasi, Opo. kesa yung araw-araw magpapalit ka ng maghahanap ka Tama ng po. susuot. Opo. Inem na yung, teka muna, mayroon kang dalawang pares, pwede na yun eh. Palitan. Palitan, tama po kayo. Hindi na Opo. yung hahanap ka na araw-araw, ibang damit, araw-araw, ibang damit. Pero Asek, sa ngayon bukas, back to school na. Taon-taon naman ginagawa natin to. Pero ano yung mga preparasyon na ginagawa ng DepEd? Tsaka masasabi ba natin 100% handang-handa na ang DepEd para sa pasukan bukas? Opo. Marami pong preparasyon tayo para sa pagbubukas ng klase. Meron po tayong tinatawag na Brigada Eskwela. Nalaman nyo naman po ito na mula nung June 1, ito yung official na talagang nagsama-sama, hindi lang yung ating eskwelahan, mga guro, mga magulang, kundi yung community. Ito ay espiritu ng volunteerismo na gusto nilang tumulong sa mga paaralan, lalo na sa paaralan ng kanilang mga anak. Ang iba po nating mga partners ng mga malalaking korporasyon, lalo na po dito sa NCR, ay talaga pong pumupunta mga empleyado
at nagpipintura, Yeah. sumasama sa pagwawalis, at ang kanilang pwedeng gawin. Ang iba naman po, kagaya po ng ang partnership po natin sa DOLE, meron po tayong tinatawag na mga Tupad. tupad workers. Nagbigay po sila ng tupad workers para makatulong po sa sanitation, mga Right. minor repair and maintenance work. Ganun po ang paghahanda na ginagawa natin. Pero prior to that po, prior to June 1, marami din po tayong paghahanda. Hindi lang sa physical na ating mga paaralan, pero Tama. doon sa sanay sa ating mga guro Yan. sa susunod na school year. So meron din tayong mga training po that we gave to them para maging handa sa pagpasok ng At taon. saka yung ma'am, yung mga textbook na yan, ready na ba? Pwede nang maipamigay bukas, simula Opo. bukas. Opo. Yung mga learning materials, mayroon na ba sa loob ng klase? Kasi yun yung inaasahan ng mga, lalo na yung mga mag-aaral na maliliit natin, pagpasok nila. Oh, tama po kayo, Ma'am Tuesday. Meron po tayong mga aklat na po na naipamigay last year pa po yun. At yung mga wala pa pong textbook dahil hindi pa na i-deliver, ay meron po tayong tinatawag na learning activity sheets, mga learning materials para po in the absence of a textbook, meron po muna silang gagawin. So, Yeah. Ngayong pasukan naman po, first week natin, ang tinatawag nating na opening block, ay talaga pong mga orientasyon ito, hindi lang sa bata, kundi sa mga magulang, kung ano ini-expect sa susunod na taon. Meron din tayong mga assessment na ibibigay sa mga bata para makita ano na ang kanilang, anong estado na sila, so that yung intervention na gagawin throughout the year ay akma doon sa pangangailangan ng bata. So, oo. Ma'am, narinig ko yung sinasabi niyang opening block, Christian, Ma'am Jocelyn. Ano? Trimester. Yung 3-term policy natin, paano na nga ba yan? Para maunawaan anong ating mga magulang na nakikinig ngayon, 3-term policy na ang implemented ngayon. Opo. Ang ibig sabihin lang po, ang 3-term school calendar po ay pinag-iigting po natin ang panahon na ang teacher ay talagang ang gagawin lang niya ay magtuturo sa bata. We want to provide better instructional time and improve our academic pacing and teacher support. So may tinatawag po tayong opening block. Yun po yung time na lahat ng pwedeng ibigay po natin sa bata, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, orientation, at saka yung mga assessments na pwedeng ibigay sa kanila, at ang mga pag-fill out ng mga ibang mga dokumento, ay doon po natin gagawin. After that po, ito na po yung ating tinatawag na instructional block. Yan. Ibig sabihin, mag-aaral lang po talaga yung mga bata. As much as possible, wala munang mga extracurricular activities. Yun. Gusto talaga nating mag-focus ang mga bata at ang mga guro sa teaching and learning lang. At yung pangatlo, mayroon pa bang pangatlo? Opo, yun naman po yung closing na po yung ang tinatawag po natin diyan pag sa December, meron din tayong mga activities na pwede na sila. Yan. Kasi nakuha na natin yung number of days na talagang tutok lang ang mga bata Academically. at ang mga Yan. guro sa pagtuturo. Pero as a- So meron din tayong days na merong mga activities ang mga bata, pwede na sila sa extracurricular at iba pang mga activities na binibigay din ng DepEd. Asik, masasabi ba natin na handa na yung mga guro dyan sa 3 terms na yan? Dahil may binabanggit yung ibang grupo na, naku, baka mahirapan yung ibang guro, lalo yung may mga lesson plan na babaguhin nila mula doon sa simula. Masasabi ba natin na handa yung mga guro natin na ipatupad itong 3-term na ito sa simula bukas sa ASEC? Sir Christian, ang totoo niyan ay talaga pong nagkaroon tayo ng malawakang orientasyon tungkol dito. Before we implement it this school year. Meron tayong ibang mga kasamahan sa DepEd, yung ibang mga guro na nagsasabi hindi pa sila handa. Ang sinasabi po natin doon sa mga guro na hindi pa talaga sila handa at di pa nila masyadong naunawaan, ang sabi natin sa punong guro o principal ay during your LAC sessions, meron po silang mga sessions every Friday, pagpatuloy ang orientasyon para lalong maintindihan ng mga guro ang pulisiyang ito. Last na dito sa parte ko, Ma'am Jocelyn. May kumakalat po na June 15 na raw ang pasukan. akalain mo ba namang sisimula pa lang tayo bukas, Ma'am? Suspended agad. Sinasabi daw walang pasok bukas. Ano ba ito?
Ma'am Tuesday, fake news po yan. Yan. Sabi nga ni Sexani, handang-handa na tayo sa DepEd para iistima ulit ang mga bata, i-welcome ang mga bata at sabihin sa kanila na ang kanilang eskwelahan ay handa na, ito ay malinis, ito ay maayos at ligtas sila dito. So ito po ay Yan. fake news at misinformation, ASEC. Opo, tama po yan. Tuloy. Tuloy na po sa June 8 ang pasukan. Oh, may Yun. pasok bukas Oo. ha, mga bata. May pasok. Oo. Mamamaya habol lang ako kay ASEC, huling-huli na lang. Dun sa kasi napag-usapan natin sa DepEd, yung education gap, paano na lang tinutugunan ng DepEd yung pagkukulang doon sa educational crisis sa binabanggit, ASEC? Mabilisan lang. Opo. Sir Christian, alam po natin yan ay talagang pinagtutuunan ng pansin ng DepEd kung paano ito masusolusyonan. Hindi lang naman ang solusyon ay isang reforma. It's a series of reforms and innovations that we would want to implement in DepEd so that we will see better learning outcomes. Anong ibig sabihin po nun? Ang konkreto nating ginawa ay inintroduce natin ang aral program. Ang aral program ay tumutugon talaga doon sa mga estudyante na nahihirapan lalo na sa reading. Kasi 'di ba napakahalaga ng reading, it's a foundation of all the other learning areas and skills of course. And that's why talagang meron po tayong intervention doon sa mga bata na hindi pa pagbasa according to their grade level. Ayun. So meron tayong tinatawag na tutors para pagtuunan ng pansin itong mga batang ito. At least may mga ginagawang hakbang. Oo. Mhm. Mahaba pa itong Marami po usapin. yan. Marami po yan kasi kagaya po ng sinabi ko, itong 3-term school calendar, isa din yun paraan para talagang tutok lang ang ating guro at ang bata sa pag-aaral. Okay. So yan lang muna ang concerns namin ngayon. ASEC Jocelyn Bukas Andaya, mag-aabang ma'am. kami. Malamang sa Thank mga you. susunod na araw, tatawagan ka na naman namin. Nagungumusta kami. Opo, Ano po? opo. Ayan. Thank you, ASEC Joyce. Good luck. Salamat po. Good luck Okay, po. thank you, thank you. Bye-bye po. Mga kapuso, si Assistant Secretary Jocelyn Andaya, Assistant Secretary for Operations ng Department of Handang-handa na. Education. Hilingan, walang pinoprotektahan.